Good Holy Trinitarians, this is your instructor Joanna Lynn Rasiles at ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba gumamit ng Microsoft Word. Marahil ang iba sa inyo hindi alam kung ano nga ba ang Microsoft Word. Microsoft Word is a word processing software developed by Microsoft. It is a part of Microsoft Office suite, now Microsoft 365, and is widely used for creating, editing, formatting, and sharing text-based documents. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Microsoft Word. Sa laptop nyo, merong mga nakalagay na mga icons dyan like Chrome. Hanapin nyo lamang yung blue na may nakasulat na Microsoft Word. I-click nyo lang yung Microsoft Word nyo at may lalabas na color white. So ayan. So nakita nyo, meron tayong Home, New, and Open. At meron ito yung mga previous na mga nagawa na mga documents using Microsoft Word. Makita nyo rin yung mga template like blank document, agency, resume, or iba't iba pang mga template na pwede natin gamitin para mas mapadaling paggawa natin ng bagong document. Dahil gusto natin gumawa ng sarili nating template, we just need to click the blank document. So makita nyo may violet sa upper part, yun siya yung save icon. So dito, meron naman tayong font size dito na kung saan pwede mong palakihin or paliitin yung mga isusulat mo. Meron din tayong font styles kung gusto mong pagandahin or maiba't ibang mga klaseng styles ng font na pwede mong gamitin. Bukod sa home, insert, ay makita ka rin design. Ayan, na pwede mong pagpilian kung anong gusto mong layout ng isusulat mo. May mga insert din tayo dito kung gusto mag-insert ng table. Meron naman at ikaw magpipili kung ilang column at rows. So ayan, for example, ganyan. Pwede mong palakihin kung gusto mo. Dito naman, meron tayong nakasulat na draw, kung saan pwede ka mag-drawing kung anong gusto mong i-drawing. Like ito, nagdo-drawing ako. Pwede ka mag-drawing ng kahit anong letters or kahit anong gusto mong color na gamitin using Microsoft Word. Dito naman, pwede mong i-justify or hindi yung isusulat mo na document. So, pinutin mo lang yan, yung mga 4 na lines dyan, para naman mas formal yung format ng isusulat mo. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng resume. Pipili lang tayo ng font size kasi medyo malaki yung napili ko kanina. So, napili ko ang size 12. So, nakita nyo, sinulat ko lamang yung pangalan ko, complete name ko. Nilong press ko lang siya at pinindot ko yung 4 na lines, which is papunta siya sa left. So, yung name ko is pumagilid siya. And tinype ko lamang yung email address ko. Nilong press ko lang siya ulit at pinindot ko yung spacing niya. So, dahil resume naman to, pinili ko lang yung 1.0 para hindi masyado malayo sa isa't isa or yung mga words, yung spacing niya. So, yan. Okay na yan siya.
Pinindot ko lamang yung insert na table at pumili ako ng shapes, which is yung pinili ko is yung line lang siya. Line, at in-adjust ko lang para naman meron siyang separator yung mga information ko. So yan, in-adjust ko lang siya. Make sure talaga na straight siya para maganda naman tignan. Pumunta lang ako sa insert at pinindot ko yung pictures, at pinindot ko yung this device, and pumunta ako sa files, sa downloads, then pumili ako ng picture na i-attach ko sa aking document, at yan. In-edit ko lang yung pictures at pinilitan ko yung size para naman kasya siya. Para magalaw nyo yung pictures guys, right click nyo lang, tapos pindutin nyo wrap text and through. Para na magalaw nyo siya. So yan, so as you observe, nagagalaw ko na yung picture ko. And nilagay ko lamang siya sa right portion ng aking document. In-adjust ko lang yung font size ng name ko. Sa lower part naman ay nagdagdag lang ako ng mga personal information. Pinagdag ko lamang dyan yung mga nickname, age, sex, mother and father's name, nationality, religion sa aking mga personal information. Sa last part ay nagdagdag lamang ako ng aking educational background, kung saan ako nag-elementary, nag-high school, at nag-graduate sa senior high school. So nag-insert lamang ako dito ng lines para separator ng each categories sa aking resume. So yon, pinili ko yung much darker at mas makapal ang kanyang texture ng kanyang line. In-edit ko lang ng kaunti para naman straight siya. At naglagay din ako sa pinaka-last part, last category, yung sa banda sa itaasan ng educational background. So yun, natapos ko na ang aking simple but elegant resume. So, as you can see, simple lang siya pero napakaganda tignan. Kasi sa mga features na binigay ng Microsoft Word. So nakita nyo na hindi lahat naka-bold, may mga smaller size or smaller portion ng mga letters, at syempre hindi mawawala yung pag-insert natin ng aking picture. Para naman talagang ganap na ganap talaga siya na resume. So, laking tulong talaga ng may ganitong application, which is yung Microsoft Word, sa paggawa ng mga ganitong professional document. At isa pa, less hassle siya for us. To save our document, just click Ctrl S and then rename. So, nirename ko lamang yung document ko ng Rasiles Resume para madali kong mahanap sa aking files. At yun, at nasave na nga ang aking ginawang document. So, hanapin lamang natin siya sa ating files and click sa left portion ng documents and i-search lamang natin yung pangalan ng document natin. So, pangalan ng document natin is Rasiles Resume. So, ayun, nakita nyo, na-save na nga siya. Yung Rasiles Resume na nakita nyo sa screen. And ayun, meron na tayong professional document. So, kung kayo ay may nag-a-apply ng trabaho, pwede nyo gamitin yung ganitong simple but elegant resume
na pwede nyong ipasa. Lastly, dapat i-check nyo yung mga information na nilagay nyo sa resume nyo. Of course, para naman maiwasan yung mga maling information about you. And accurate dapat siya. Thank you very much for watching my video guys. Sana may tututunan kayo sa video na ito. At sana na-take note nyo yung mga tips na binigay ko sa inyo kanina sa paggawa ng mga simple professional document like resume. At kung nagustuhan niyo ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe para ma-updated kayo sa mga upcoming videos sa aking YouTube channel. Again, this is your instructor, Joanna. Thank you for watching! Bye!